dalawang pagkakataon po sa Bicam at sa small committee. So I would like to ask the chair to furnish all of the members the signed report of the small committee for 2020. Bakit gumagalaw yung oras ko? Ayun na, nalito na oh. Tayo na, parang tinanong ng teacher, asan na yung project mo, ha? Ha? May project ba? Ano yun? Naku po, ayun na si ate. Pucha, bigla siyang parang nanood siya ng tennis. Pong. Oh, hindi niya alam ang gagawin niya. Ayun na nga, ang idadahilan nito mga to. 2025, hindi pa naman ako ang chairman yan. Iba pa chairman yan. Si Zaldi ko pa, tsaka si Stella Kimbo. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Oy, magandang araw sa inyo lahat. Kamusta naman ang mga buhay-buhay nyo? Happy weekday to everyone. Kamusta mga bossing? Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang Boss D, ang Boss Dada. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, katawan, at ay balumbalunan ng lahat ng mga demonyo, kawatan, Judas Santanas, Barabas Hestas, lahat ng mga switik, buwisit, salot, mga hinayupak, magnanakaw, mandarambong, mandurukot, lahat ng mga sinungaling, mambubudol, adik, bangag sa Pilipinas. Ayan, at nagbabalik tayo sa ating programa. Kamusta naman po ang inyong mga buhay-buhay? Salamat po sa mga bagong subscribers natin. Pero marami pa rin po akong nakikitang nanonood sa ating palatuntunan ng hindi pa nakasubscribe. So, subscribe po kayo mga bossing dito sa ating palatuntunan sa ating channel. At meron din po tayong Facebook page. At follow nyo po lahat ng mga malulupit na mga vlogger sa Pilipinas. Siyempre, Banateros, Banatbay, Coach Oli, Master Judea, Paring RJ, J. Guevara. At siyempre, yung mga bisdakeros at saka yung mga biraderos, i-follow nyo po lahat yan. At saka yan, sila PH Update, ang mga idol natin. Idol! Sila Buster TV, Jojo Di Guzman, Spencer Lacalle, lahat sila na mga magagaling. At ayun nga mga boss, napanood nyo ba yung napanood nyo yung vlog ni Banatbay? Oh, grabe no, pati pala si Banatbay binastos sa Europe. Sabi ko sa inyo, ibang klase ma-insecure ang mga kapwa natin Pilipino. Ngayon first hand na experience niya na-experience siya first hand kung ano ang ugali ng ilan, hindi naman lahat ng ilan sa mga kababayan natin na mga epal sa ibang bansa. Pero na-open up ko rin kasi sa kanya na talagang medyo delicate sa Europe kasi marami dyan mga makakaliwa. Yung mga makakaliwa na tumakbo at ngayon ay nag-aasik ng lagim sa ibang bayan. O minsan nahahaluan tayo sa ating mga pagtitipon. Kaya ingat-ingat. Tingnan nyo yung mga katabi ninyo. Baka mamaya loyalista na yan. Okay, sabi ko nga sa inyo, napakadelikado talaga nitong ginagawa ni VP Sara. Kaya walang ibang puprotekta kay VP kundi tayo na mga nagmamahal sa mga Duterte. Tingnan ninyo yung mga kasamahan ninyo, yung mga katabi nyo sa paligid ninyo. Kung kagrupo nyo pa ba o hindi na. Kasi kung hindi na, nako, delikado si VP Sara. Tingnan yung maigi mga bossing. Kasi nga si Banat nabastos. Sa totoo lang, napakababait ng mga Duterte supporter. I was in Paris, ang saya dyan. Grabe, umatin dyan yung mga followers natin, mga subscribers natin, sympathizers ng KOJC.
ano talaga, we sinelebrate natin yung pagkakaibigan natin. Pero ayun, sa kasamaang palad si Banat kanina ay tila ay parang nadali siya, merong isang epal. Sabi ko kung ako ang ginanon, putang ina, babasagin ko mukha kahit nasaan kaming bansa. Maniwala kayo. Sana makabalik tayo dyan. Pag nakabalik tayo dyan at ako'y papanalangin ko lang na ako'y ginanong putang ina mo, madideport tayo parehas. Kupal ka. Si Banat Bay pa naman, mabait na tao yan, hindi yan confrontational. Kung gusto mo magbida-bida, ibibigay niya sa'yo, putang ina mo, ikaw na. Ikaw na bida, ibibigay niya sa'yo yan. Walang pakialam yan, hindi cloud chaser yan. Kilala natin yan. Kaya lang naiinis tayo kapag kami mga Pilipino na nagbibida-bida na ganyan. Yung mga salot na wala namang mga ambag. Pero katulad ng sinasabi ko sa inyo, alam nyo, pagka ganyan, hindi yan mga Duterte supporter. Hindi talaga Duterte supporter yan. Nandiyan yan mga yan para manira. Tingnan nyo, merong isang pumiyok dyan sa The Hague. Nung kaharap ko, ang bait. Nung nasa Pilipinas na ako, nagwawalwal na. Hindi ba? Sabi ko sa inyo, yung mga yan, hindi mga Duterte supporter yan. Sinasabi pa nga na, yabang-yabang mo, Boss Dada. Baka mamaya hindi mo pa nakikita si Pangulong Duterte. So, alam mo na itong mga to, hindi to nakasubaybay sa mga Duterte. Kasi, walang nakasubaybay sa mga Duterte, hindi kilala Banateros. Maniwala kayo sa hindi. Kaya, maraming humahalo sa atin dyan na ginagamit lang yung event para lumaki yung kanilang followings, gagamitin ng Duterte crowd. Didikit kunyari, pero hindi yan mga Duterte supporter. Maniwala kayo. Nasabi ko sa inyo, ako nasa Amerika ako. Namimili ako sa Seafood City. Ayan yung mga Asian Asian grocery yan. Majority ng mga Pilipino diyan bumibili. Diyan kasi mabibili yung mga magic sarap eh. Namamalengke tayo doon. Hanggang doon sa Amerika, nakikilala tayo. Boss Dada, pa-picture sa grocery to naintindihan ko nung nakaraan, nasa Abu Dhabi kami. Pag malapag namin na Abu Dhabi, syempre, lipat kami ng ibang eroplano. Yung from Abu Dhabi to Pilipinas na, puro Pilipino na talaga yun. So, mula sa pagpasok ng gate hanggang sa eroplano. Ang daming mga nakakilala sa atin talagang pa-picture talaga. Kasi, mga Duterte supporter alam natin lalo na Middle East. Sa Japan, lalo. At saan ako magpunta, may nakakilala. Sa Hong Kong, so, lalong-lalo na. Sa Thailand, ganun din. Marami na tayong napuntahan na bansa. Lalo na dito sa Europe. Kahit saan ako magpunta, Boss Dada. Sa aeroplano, Boss Dada. Minsan makakatabi mo, Boss Dada. So, ibig ko sabihin, kung ikaw lihiti mo ka na Duterte supporter, kilala mo kami. Either galit ka sa amin, inis ka sa amin, pero sigurado ko kilala mo kami. Pero yung hindi ka makilala, yung kukwestiyonin ka. Yung kukwestiyonin yung kredibilidad mo bilang isang Duterte supporter, alam mo na, pakawala yung mga hayop na yan. So, nangyari kay Banat Bay? Malas mo, Banat? Kasi nangyari sa kanya, first hand na experience siya. Sabi ko kasi ingat ka sa mga katulad ako, hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, nasa higa ko. Wala naman akong inaya doon, wala akong basta pumunta lang ako doon, Seminay, cover ako. Nagtanong ako, pinagsalita ako nila VP Sara, mga organizers sa stage, nagsalita ako. Hindi ko kinuha yung oras. Meron kaming 5 minutes, pero less than 5 minutes ang speech natin. Sawa na tayo mag-speech. So, lahat ng bansa pinupunta natin, nag-i-speech tayo. Hindi naman tayo sikat na tao. Ibig sabihin, I don't want to steal their thunder. Ika nga, yung ilaw, agawin ko pa, mas may importante magsasalita. Kaya, mas sila yung priority. Magpapasalamat lang ako personally doon sa mga umaten. Ganun lang ako. Kita mo, hindi ba? Ang dami-dami namin mga vloggers doon. Ako lang naman yung pinagsalita nila. Nagyabang ba ako? Hindi, kasi tapos na kami dyan. Putay na yan. Sabi ko nga sa inyo, ako pinakamayabang sa lahat. Pero tapos na ako magyabang. Niyayabangan ko na lang yung mga kupal. Yung mga kupal na nagmamagaling. At tulad niyan, meron na namang event sa Davao City sa August 22. Malaking event yan for PRD. I was invited again to be there and be part of the event. So,
Kaya magtataka ka. Magtataka ka ng malaki kapag ka hindi nakilala ang Banateros. Ibig sabihin, pag di nakilala Banateros, hindi yan talaga Duterte supporter. Hindi ko naman sinasabi na obligado ka. Pero, sigurado ako, Banat Bay, hindi mo makikilala. Banat Bay, babastusin mo. Lalo ako kung ako bastusin mo ako harap-harapan, puta dala akong betlog ko kahit saan tayong bansa pumunta. Putang na magkakagatan tayo ng mukha. Maniwala kayo sa akin. Sabi nga, alam mo, meron nga isang instance dyan sa Paris eh. Alam ni Ate Mayel yan eh. Oo, itong kaibigan natin, magaling na kaibigan natin, si Mayor Queenie. Pinababa tayo dun sa estasyon kung saan, putya, iniiwasan yung estasyon na yun dahil ang dami hold-upper dun. Oo, pero alam mo, wala na kami magagawa eh, kasi yung dadaanan namin papunta dun sa aming hotel. At yung lugar na yun, nandoon lahat ng mga homeless na mga taga Paris at lintik daw talaga doon, lintik ang hold-upan doon at ang ano doon. Kaya lang sabi ko, ako laking Cubao ako, laking Maynila ako. Laking Tondo ako, laking Cubao ako. Sabi ko, pucha. Hindi, sabi ko, hold-upin tayo kung hold-upin, pero sigurado sabi ko makikipagsapakan ako rito. Dumaan kami sa iskinita na talagang wala nang atrasan. Yung iskinita na yun, pulo-pulutong yung mga homeless na mga Aprikano. Hindi ko alam, siguro akala nila kalahi nila ako. Pero yung mga kasama ko takot na takot kasi nga hindi kami dapat dumaan doon. Kaya lang doon lang talaga yung daanan papunta sa hotel namin or else iikot kami sobrang layo. Naglakad lang kami. So sabi ko, okay lang yan. Basta sabi ko, pagka hinarang tayo rito, sasapakin ko isa-isa yan. Wala akong pakialam talaga kahit sino yan. Talagang buo ang loob natin kahit nasan tayo. Awa ng Diyos. Akala nila homeless din ako din. Mukha pala akong mukha pala akong taong grasa. Tangina yan, sabi nila siguro, oy, kalain natin to. Puta, malangis. Tinatanguan lang ako. Tinatanguan ako ng mga egoy, ganun. Nagganon din ako. Pero bilis na yung maglakad. Sabi ko nga sa inyo. Kasi medyo kinabahan din ako kung may mga kasama ako eh. Sa Paris, ang dami kasing dyan. Daming mga loko-loko talaga dyan. Eto, si Banat Bay. Na-experience niya yung kagaspangan ng iba sa mga kababayan natin na bida-bida. Na putang na akala naman nila maaalala sila ni Inday Sara sa pagtulog ni Inday Sara. Mga buwisit din talaga. Kita mo ako, nandiyan ako sa The Hague. Anong ginawa ko? Nag-cover lang ako. Wala akong picture, hello, hi, hello, kwento. Ini-invite kami. Pinipili namin yung pupuntahan namin. Yung kasama ko dyan, ang pinakamagaling na si Kuya Anton. Pinipili namin yung ang dami nag-i-invite. Hindi ko lahat tinatanguan. Alam mo, isa-isang bilin sa akin ni Banat Bay yan eh. Boss Dada, ingat ka sa mga followers na manlilibre. Ingat ka sa mga followers na manlilibre. Maniwala ka, isusumbat nila sa iyan. Kita mo, yung putangin ng baklang Harty ba yan dyan sa Dahig? Hindi ko kilalang hayop na yan. Mantakin mo, isinusumbat niya, sumama pa daw ako sa kanila ni Harry. Gago ba kayo? Diyos ko po. Hindi, pero totoo yun sumama daw ako sa kanila. Hindi ko naman sila kilala, tsaka hindi ko naman sila kasama. In-invite lang ako isang beses, dinner, doon sa isang bahay na nandoon silang lahat, tapos picture, saglit lang yun, kain akong pakbet. Tapos tinagayan ako ng mga tikila. Maraming salamat doon sa host, kay Tita Stella. Takin mo, yung may bahay, hindi nagre-reklamo. Yung may bahay, inimbitat, in-embrace naman tayo. Hindi naman tayo tumagal doon ng mga ilang oras lang naman tayo tumagal, mga 1-2 oras. Mantakin mo yung isang nakikilamon lang din, siyang tawag dito, siya nanunumbat. Kahit sang kusing, wala naman siya rin naiambag. Ganyan, kaya sabi ko nga sa inyo kaya si Banat Bay, hindi siya masyadong nakikipagkita kapag pupunta sa ibang bansa, hindi siya masyadong nakikipagkita sa mga subscriber. Bakit? Pag nakipagkita ka sa subscriber, yung subscriber sa sobrang tuwa sa inyan, ililibre ka niyan ayaw na ayaw ni Banat Bay yun kasi noon ginagawa niya rin yan na kita, sige, libre. Tapos pagka hindi na kayo bate, isusumbat na. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Kaya yan. Kaya sabi ko nga, walang Diyo talaga. Na ngayon nare-realize na rin ni Banat Bay
Kasi hindi siya makaniwala eh. Although, experience kami sa ibang bansa, pero hindi makapaniwala si Banat Bay na marami, may mga ano pala talaga, may mga Pilipino pa rin pala talaga na, alam mo yun, bida-bida. Kasi ang sabi daw yata sa kanya, Banat Bay, Byron, iwan mo na sa aming mga taga-Paris yan si BP Sara, wag ka nang umepal. Ginanon daw siya. Sabi ko, kung ako ginanon, putang ina niya. Maniwala siya, didikitan ko na siya hanggang mawala si Inday Sara at manalangin siya. Dahil may rabies pa naman ako, kakagating ko siya sa mukha talaga. Kaya yan. So yun ang isang karanasan ni Banat na siya ay inis na inis. Pero okay lang yung Banat Bay, bawi ka na lang some other time. Ayun na nga mga bossing. At ito, magkwento-kwentuhan na tayo. Ano ba ang mga pag-uusapan natin ngayong araw? Nako, mainit na mainit. Mainit na mainit mga bossing na mga issues sa gobyerno natin. Kanina may mga kausap ako. Mga nagtatanong sa akin patungkol sa ano ang aking parang assumption or ano ang aking tingin sa mga nangyayari sa paligid natin, particularly dito sa gobyerno. Kasi si VP Sara, after Kuwait, pinagkaguluhan sa Kuwait, dumiretso ng Paris. So from Paris, hindi natin alam baka didiretso na siya sa The Hague. Kasi pupunta po dyan sa The Hague yung mga magkakapatid. Kompleto po sila dyan sa The Hague. And I don't know. Alam ko meron ding event na gaganapin sa August 22. Kasabay din ng event sa Pilipinas. So tingnan natin kung ano yung mga kaganapan at mga mangyayari dyan. Pero ayun na nga. So papunta na ulit, siguro babalik si VP Sara sa The Hague para i-clear o may mga i-clear na bagay or baka mayroon siyang personal na information na kailangan niyang sabihin kay PRRD personally, hindi pwede sa telepono. Kaya pupunta yan sigurado ng Hague. Ayan yung mga taga-Hague. Pupunta na naman si VP. Pupunta yung mga magkakapatid. Ayan huwag kayo mag-away-away dyan, bati-bati lang kayo Tsaka yung mga epal dyan, mag-vlog na lang Huwag na magpasikatan, putang ina yan. Wala pang naging may-ari ng Pilipinas na vlogger. Wala pa. Kahit sinong pinakasikat na vlogger sa Pilipinas, hindi pa siya nagmay-ari ng Pilipinas. Okay? So, hindi lahat hindi lahat magkakaroon Hindi rin lahat mawawalan. So, trabaho lang kayo. Video-video lang kayo. Tapos tanong-tanong lang kayo. Protektahan ninyo yung mga Duterte. Yan ang future ng bayang Pilipinas. Going back. Sabi ko, nung nag-start ako nitong 2025 na pagvo-vlog. Syempre tapos yung 2024, so start ulit 2025. Sinabi ko na ang turning point dito or ang what's gonna make or break kung ano yung mangyayari sa future sa 2028 is yung impeachment ni VP Sara. At saka, syempre, yung eleksyon. Kung ano ang magiging outcome ng eleksyon, yun ang magdidikta ng kung papaano ang magiging landscape natin sa politika sa hinaharap. So, kita nyo naman yung mga Duterte aligned na mga senador, hindi man lahat nanalo yung Duterte kasi dinaya kung hindi lang talaga dinaya, nako, maniwala kayo, mag-aano yan, malakas na talagang chances natin sa 2028. Okay, so majority ng mga senador ay nanalo. Ayan, nakita naman natin, hindi ba? Noong nagkaroon ng deliberasyon, debate patungkol sa impeachment, nakita natin na ang Supreme Court ay nag-rule
in favor of VP Sara na unconstitutional, not na yung hindi sumunod sa proseso ang 19th Congress sa pagpapasa or process ng articles of impeachment. Alam naman na natin yun na yung pang-apat na articles of impeachment, yung kanilang inaccommodate at pumirma sandamukal na mga congressman. Tapos yung mga congressman na yan, di umanong binayaran according to Tiangco. Tapos, and the history, kumbaga yung history nag-start doon. So ipinasa na madalian sa Senado and then niremand ng Senado, ibinalik sa kanila, tapos boom! Hindi pa man na ibabalik ng Kongreso sa Senado, pinawalang bisa na ng Supreme Court. So doon pa lang. Tapos nakita natin yung paninindigan, matatalino at matapang na paninindigan ng mga senador. 19-5 mga bossing. Actually 19-4. Kasi si Lacson hindi siya bumoto. 19-4. Sabi na natin 19-5. 19 in favor na ibasura, hindi na mag-convene yung Senate as impeachment court, i-archive na yan. Ang Congress ay nag-motion for reconsideration naman. Pero nung nakita natin yung number na yun, ayan na, it's an indication na wala na, lame duck na talaga itong si Bongbong Marcos. Wala na ring kapangyarihan si Romualdez dahil sa kabila ng napakaraming perang nagastos nila para lang pakinangin yung mga pangalan nila, talagang walang kapag-apag-asa. Tapos ito si BBM, bistado na siya. Kumbaga, inaantay na lang talaga ng mga Pilipino. This is parang another mistake for us and I hope we've learned from it. Inaantay na lang talaga ng Pilipino yung matapos yung kanyang termino. Definitely. Baka talagang kung pwede nga lang hilain ng araw at bukas 2028 na para matapos ng paghihirap natin, hindi na natin makita pagmumukha niyan sa mga telebisyon natin. So eto na. Eto na, naglabasan ngayon mga bossing. Naglabasan, kali-kaliwang mga anomalya na ang nag-trigger ay kalikasan. Last year nagsimula na yan. In-expose na sila ng kalikasan. Ngayon din, kalikasan na naman ang nag-expose. Sobrang daming mga na-expose ngayon yung mga napakaraming palpak na mga flood control projects na feeling nila hindi na nila maitatago, kaya sila na yung nag-expose. And ang kanilang gameplay, supposedly, ipasa yan sa mga Duterte. Pero, yung mga projects na bumibigay ngayon, na ini-inspect nila, ngayong panahon nila. Maaaring, ngayong panahon nila ginawa, ngayong panahon nila inapprove. Oo. Na noong panahon naman ni Pangulong Duterte, in fairness, binabagyo na rin tayo niyan. Pero sa tuwing may bagyo, prepared tayo. Sa tuwing may malakas na sakuna, prepared tayo. Kahit na walang tulong ng ibang bansa, prepared tayo. May mga ganito ba? Binabaha, pero saglit lang. Binabaha, pero yung mga lugar na talagang alam natin na binabaha. Yung mga lugar na below sea level, yung mga Marikina na alam naman natin na umaapaw yung ilog diyan. Hindi pa rin tayo umaalis. Yun yung mga usual diyan sa Tumana, sa Silangan. Yun pa rin yung usual na mga binabaha nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero ready ang NDRMMC, ready ang Department of National Defense, ready ang mga NGOs at mga private sector sa tuwing may mga bagyo, baha at sakuna. Laging prepared. Walang nagreklamo tungkol sa flood control project ng panahon ni Pangulong Duterte because napakaraming projects. Ngayon, may mga sinasabi nila na kaya nagkaroon ng problema sa pagbabaha dahil dun sa build.
ni Pangulong Duterte dahil syempre ang dami niyang ginawang ang dami niyang ginawang kalsada, natabunan na yung mga ganito, yung mga waterways, blah blah blah. So itatry nila na idikit kay Pangulong Duterte yan as much as they can, pero hindi nila kayang idikit kasi tinan nyo isang indikasyon na humihina na yung administrasyon. Natatandaan ninyo nung unang 3 taon, Bagong Pilipinas, solid na solid sila. Sobrang solid nila mula barangay chairman hanggang gobernador, kanila. Pinagtatanggol sila, walang umiimik. Ngayon nakita ninyo, mga gobernador, mga mayor, isa-isa nang nagre-reklamo. O siguro, nakakulimbat sila ng napakaraming pera, yung mga nangontrata, hindi nila isinare. Kaya ngayon, umaaray ba? Ninanakaw nyo yung pera tapos sinasarili nyo. Kasi ang nagpasimuno niyan, si Mayor Magalong. O, nakita nyo, di ba? Nung nakaraan pa, sinasabi niya na yung mga source of corruptions ng DPWH, yung rock netting sa Baguio, ay grabe yan. Yung Cat's Eye, ay grabe yan. Yung mga flood control projects, ay grabe yan. Sinasabi niya ni Magalong. Pero nung matapos itong eleksyon, mga bossing, at nakita nila yung resulta ng mga Duterte, parang nanalo ulit yung mga Duterte, tapos yung mga align kay Duterte, tapos yung mga nag-tridor, marami ng mga malalaking pangalan na nag-tridor sa mga Duterte ang nalaglag. Ilagay na natin dyan, unang-una sa lahat, si Abalos, Gwen Garcia, di ba? Abalos, Garcia, yung mayor ng Maynila, yung tumatakbong mayor ng dating congressman ng Marikina. Kumbaga, unti-unti nang nagbabago. Yun yung napansin ko na yung mga mayor biglang nagsasalita, mga gobernador biglang nagsasalita sa flood control. Tapos, nung botohan ni Martin Romualdez, may 40 na kagad na hindi pumirma, bumoto pabor kay Martin Romualdez bilang isang speaker. Kasama naman dyan sila de Lima daw. Pero ibig sabihin, meron ng mga congressman na independent at mas pinipili na lang na maging independent. Katulad niyan ni Toby Chanco. Mas pinili niya maging independent kaysa maging part ng kung ano-ano, majority, minority. So ayan na. Diyan na ngayon nagsisimula. Nagsimula na. Ultimong mga congressman, kine-question na nila yung mga sarili nila. Yung mga mayor tumapang ulit. Bakit? Nakita mo si Mayor Isko Moreno kung paano niya gisahin si Chua at saka yung kamukha ni Kuhol. Yung kamukha ni Bentong na congressman dyan sa Maynila. Nakita mo kung paano niya ngayon i-expose. Pinakikita niya sa mga vlog yung feeling niya, yung kasakan niya ay illegal na mga establishments na itinayo ng mga congressman sa mga illegal na lugar na milyon-milyon yung presyo. Na sinasabi ni Isko, walang permit, walang saan ka makakita ng design ng building, 1D pa lang, tas 4 na palapag. Unti-unti nang lumalabas yan. Nakita ko, nagre-reklamo na yung taga Mindoro tungkol dun sa mga flood control projects nila. Si Governor ng Bulacan, pumiyok na rin siya. Wala daw siyang alam. Ang dami palang projects, flood control projects sa Bulacan, pero laging baha sa Bulacan. Kumbaga si Baguio, yung parang good governance yung kanilang grupo, nadagdagan na. Dati ilan lang sila pero ngayon kasama na si Vico Soto at yung iba pa, si Belmonte, kasama na rin doon sa kanyang grupo na naghahanap ng accountability. Accountability nung nakarang administrasyon, hindi. Accountability ngayon. Bakit? Nauubos ang mga pondo namin para dyan sa mga relief operation sa mga nababaha. Tapos malalaman namin na ganito pala kalaki, trilyon pala yung budget natin, mga bossing, sa DPWH. So ngayon, even the mayors are starting to react. Na teka, enough is enough. 3 years wala kayong nagawa. 3 years, bilyon-bilyon yung pera, trilyon na yung perang nalaga sa atin, pero
binabaha pa rin tayo. So, unti-unti, umaano na yung mga mayor. Tapos eto, binastos ni Pangulong Marcos harap-harapan si Chis Escudero na co-equal branch niya. Co-equal branch ng executive. Although, ikaw ang presidente, ikaw ang pinakamataas. Pero, wala siyang respeto na binaboy niya si Chis Escudero ng live sa kanyang speech. Hindi yan ginawa ni Pangulong Duterte ever. And kung gagawin ni Pangulong Duterte yan, always in a teaseful manner. Teasing. Yung nang uurat ba, nangungulit. Pero ito, talagang personal na sinabi na nagkaroon lang ng autonomy. Naging nagmala Supreme Court na. Mantakin mo, ginanon mo si Chis Escudero na presidente ng Senado. Anong ginawa mo? Tapos parang tinakot niya pa, sinabi niya pa kay Chis Escudero na paano ka makakapagpasa ng mga panukala mo? So parang sinasabi ni Bongbong, hindi ko pipirmahan yung mga panukala nyo. Parang ganon. Pero ang nakakalimutan niya na walang makakarating sa kanya kung hindi magtatrabaho ang Senado. Na kahit anong utos mo sa pinsan mo sa Kongreso na gawin itong mga bagay na to, kung walang approval ng Senado, walang makakarating sa presidente na pipirmahan niya. So, yung pagpapahiya niya kay Senator Chis Escudero at sa buong Senate, I am sure yung mga kasamahan ni Escudero will not take it lightly. So dito na ngayon nagkakaroon ng away. Mayroong internal na away sa Congress dahil sa Congress sila na mismo pinupulis na nila yung mga sarili nila because nakikita na nila delicates tayo. Hindi na natin kayang itago lahat ng kademonyohan natin kasi yung langit na ang nagpapakita sa tao kung gaano tayo ka-demonyo at kakurakot. Kaya as early as now, marami ng mga congressman ang tumatayo at ini-scrutinize na nila yung mga sarili nila. Dahil alam nila na pag naupo talaga si Inday Sara, hahabulin talaga sila. Napansin nyo, dati naman pag may panukala, go lang ng go. Di ba? O go lang ng go. Pag may panukala, go. Pag may panukala, go. Pagka nagreklamo ka, Senate inquiry, tapos congressional inquiry, tapos kulong ka, contempt. Di ba? Ganun doon eh. Pero ngayon nakikita mo, meron nang pumapalag. Tapos meron ng mga tao that don't want to get associated or to be associated with them, nag-i-independent na. Noon kasi, pagka kumalaban ka, wala kang budget. Pero nakikita mo ngayon na talagang marami ng mga congressman ang nagpapakita na, teka, hindi na pwede yan. Ano yan? Mali na yan. Binibisto na nila yung mga kasamahan nila. Naturally, may nag-uutos? Wala. Kaya nila ginagawa yan kasi naiisip nila na papunta tayo sa panibagong Duterte administration. Hindi na impeach si VP Sara. Ngayon pa lang, nakikita natin na ang Congress nagwawatak-watak na kahit na si Martin Romualdez pa rin yung nanalong speaker, nakikita natin na meron ng mga individuals dyan sa Congress na naglalabas na ng kani-kanilang mga posisyon sa susunod na eleksyon. Ibig ko sabihin, kinakalaban na nila yung mga sarili nila. Yung dating super majority, ngayon sumasakit ang mga ulo nila kasi yung mga magnanakaw sa Kongreso, walang mga utak yan. Yung mga nag-e-expose ng pagnanakaw sa Kongreso, ang tatalino niyan. Sino-sino yung mga yan? Katulad niyan, si Toby Chanco, yung si Ungab na dating naging appropriation sa chairman, hindi ba? Diyan sa House of Representatives. So unti-unti na mga bossing, may mga tumatayo sa Kongreso. Tapos yung Senado mag-unite yan, tinarantado tayo ng presidente. Sige, bawi tayo. Hindi natin yung mga panukala niya, sinusona-sona niya, hindi natin ipaprioritize. Tingnan natin, mapapahiya sa tao yan. Kasi binanatan niya ng diretsa si Chis eh. Maling-mali talaga yung ginawa ni BBM na yun. Kasi sila, ang Senate, never nilang sinisisi si Bongbong
never nilang ang nagkakagulo is yung HOR at saka Senate. Never nilang binanatan si BBM. Nagtataka ka, bakit nagsalita si BBM against sa Senado? So ibig sabihin, hindi gusto ni BBM yung pag-archive ng impeachment ni VP Sara. Huling-huli mo ngayon sa akto si BBM na plastic talaga. Na yung sinasabi niya na ayaw niya ng impeachment, hindi siya makikialam sa impeachment and so on and so forth. Pero the fact na nagsasalita siya against Senate right now, pinahiya niya ng ganon, it means huli ang isda sa bibig. Malaki ang sama ng loob niya. So, ang Senado will stand at yung Senado definitely hindi yan papayag na ibubuli-buli siya ng presidente. Tapos, so ano na yan? So sigurado ako atin na yan. Yung Congress, unti-unti lumalabas na yung mga balimbing. Unti-unti nililigtas na nila yung mga sarili nila. Kasi si Zaldico, ang dami ng mga bali-balita. Gusto na siyang paimbestigan. May mga investigations. Si Zaldico yung ine-expect ng tao na i-investigate. Mga media, mainstream media, hindi ko alam kung nagkulang ba ng kung nagkulang ba ng lagay. Pero binabanata na rin siya ng mainstream media yung kanyang kumpanyang SunWest. So yung mga dating malalakas, ayan na. Tapos si Martin Romualdez, makikita mo sa presidential race, pucha nasa dulo na nga. Nasa dulo na nga. Pucha yan, talagang as in, parang ang pumili, ang may gusto lang sa kanya, yung pamilya niya eh. Parang buong Pilipinas ayaw sa kanya considering na ilang mga congressman yung dinala mo sa ilalim ng pakpak mo, yung pumirma dyan sa impeachment ni VP. Ilang congressman yun, ilang distrito yun, wala man lang kahit konti na may gusto na maging presidente ka. Ito pa, pabagsak na eh. Pabagsak na. Yung awayang Remulla at saka Torre. Pagkatapos niyan, etong sa NBI, yung paninira nila sa NBI. So sila mismo nagsisiraan. I'm pretty sure marami na talagang mga babaliktad. So ako, ang tansya ko sa 2026, kahit na magpasa sila ng napakaraming articles of impeachment, hindi na sila makakakuha ng pirma. Hindi na. Palipat na. Papunta na mga bossing, papunta na sa papunta na sa 2028 yung mga tao, at sa 2026 mamimili na sila kung sino doon sa mga kakandidato yung didikitan nila yung siguradong mananalo. At sigurado tayo kung mananalo at mananalo lang ang usapan, wala talagang tatalo sa mga Duterte. Kung kung tatakbo si Inday Sara, delicate sila kasi ang lakas talaga niyan eh. Pero imaginein mo, aside from Inday Sara, ang dami nating manok. Nandiyan pa si Bongo at saka nandiyan pa si Robin Padilla. Wag niyong minamaliit si Robin Padilla. Minamaliit niyo masyado si Robin Padilla. Robin Padilla, nag-number 1 yan sa Senate election noong 2022. Tama. Noong 2022, si Robin Padilla, number 1. Nitong 2025, 2025, nag-number 1 si Bongo. Nagets ninyo? Dalawang Duterte-aligned senator, nag-number 1. Kapag kang isang senator, nag-number 1, ibig sabihin, winnable. Pwedeng maging presidente. Why? Out of 24 na magkakalaban sa buong Pilipinas, parang presidente nga eh, siya ang pinakamaraming botong nakuha. Ibig sabihin, majority ng mga Pilipino gusto siya. Now, meron ka ng panimula, number 1 sa Senado, i-maintain mo na lang, may pag-asa ka na maging presidente. Si Bongo, ganun din, number 1. So, may pag-asang VP. Tama? So either of them pwedeng maging running mate ni VP Sara, kasi ang clamor talaga ng tao, mas gigil na gigil bumoto kay VP Sara yung tao ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi inapi ng sobra ang mga Pilipino, at sa sobrang api ng mga Pilipino, gusto nating makita na may matapang na presidente na hahabol doon sa mga nanakit sa atin nung nakaraang 6 na taon.
Kaya malapit na. O nakikita natin na yung shift, yung power shift, unti-unti. I don't think there will be another impeachment complaint sa 2026 kasi palagay ko marami ng mga congressman na hindi pipirma dyan. Bakit? Ma-expose sila kasi hindi nila hawak ang Senado. At yung Senado, ang ano niyan, buong Pilipinas yan. Kapag ang Senado ang nag-grandstanding, kapag ang Senado ang nagsalita, kaya nga sabi ko sa iyo, lintik ang lintik ang naging effect ng paninira ni Risa Ontiveros kay Pastor Apollo Quiboloy. Kasi ang isang senador, ang nakikinig diyan, buong Pilipinas. Ang constituency niyan, buong Pilipinas. So pag ang Risa Ontiveros siniraan si Pastor, nasisira si Pastor sa buong Pilipinas. Ganun yun. So kaya takot itong mga congressman na ito dito sa mga senador na ito, at itong mga senador na to less likely na na mangulimbat itong mga ito kasi nga nakikita sila sa buong Pilipinas. Kasi katulad niya sa Quezon City, yung 3rd District Quezon City, yung nasa 6th District hindi na siya kilala. Yung ginagawa niya sa 3rd District ng Quezon City, hindi alam nung nasa 2nd District, 1st District, 4th District, 5th District. Hindi nila alam yun. Maliit lang kasi yung constituency nila. Kaya wala silang pakialam na masira ang mga pangalan nila. Ma-involve sila dyan sa mga pagnanakaw. Kung matatalo na, dahil sa pagnanakaw nila, matatalo sila sa distrito nila, magpa-party list representative yan. Kasi sa party list representative, hindi tinitingnan kung sino yung mga nominee. So matotal, ang mga congressman, masira man yung mga pangalan nila, walang kakwenta-kwenta. Pero ang mga senador, pag nasira yung mga pangalan nila, buong Pilipinas at saka ang hirap makarecover. Kaya I'm pretty sure itong ginawa ni Bongbong sa Senate, naku po, nag-usap-usap na yung mga senador. Sigurado nakita niyo ba binastos ako? Papayag ba kayo na bastusin ako? Hindi ba? Sino ba siya? Pare-parehas lang naman tayo hinalal ng taong bayan. Siya ang pinakamataas. Di naman natin siya binabastos. Sumasabay lang naman tayo sa rule of law. Pero binastos niya tayo. Papayag ba kayo nun? Puro siga pa naman yun nandiyan sa Senado. So sigurado ako na mayroong negative implications or negative effect yung ginawa ni Bongbong na yan. And it is a show, or it is a proof na ang liderato talaga ni Bongbong pahina na ng pahina, parang spaghetti, pababa ng pababa ng pababa ng pababa. Kaya wala na yan. Ready na tayo. Basta ready na tayo, lalo na yung mga OFW, mag-ready kayo sa online voting. Online voting, ha. Kasi bukas si Marcoleta maghihiring patungkol sa flood control. Sigurado ako maganda yan. Pero ang talagang excited ako na i-hearing niya si Garcia ng Comelec na naglabas siya ng mga offshore accounts nito. Yan ang aabangan natin. Pero speaking of mga bossing, speaking of speaking of itong issue na to, yung kay Toby Chanco. Dito makikita mo sa video na ito na unti-unti na nilang ine-expose yung mga sarili nila. Na it's little by little, it's getting out of control. Little by little, these very same people na pinatahimik ni Martin Romualdez sa pamamagitan ng mga budgets, these very same people yung babalikan siya at i-expose lahat ng kabulastugan nila. Pinag-uusapan dito small committee. Ano ba ang small committee? Yung small committee po na yan, yan yung, di ba, nag-i-exist yan sa House Appropriations Committee. Yung malaking committee na papalooban yan ng mga small committees or subcommittee. Nadidivide yan sa 12 na subcommittees. Nandiyan dyan yung kumbaga per department. Parang halimbawa sa transportation, sciences, agriculture, tourism, gano'n, small committee or subcommittee.
So yung mga subcommittees na yan yung mga dumidinig noong mga budgets ng mga halimbawa ako sa DPWH. O yung subcommittee for urban development, halimbawa, sila ang didinig. Ngayon sila dapat yan talaga may mga report. Ito yung budget na hinihingi mo. Ito yung budget na para sa iyo. Ang bibigay namin sa iyo ito, nabawasan. Bakit nabawasan? May justification doon. Nadagdagan. Bakit nadagdagan? May justification doon. So, ganun, hindi yun isang Committee on Appropriations. Dinidinig bawat isa, hindi po. Merong mga subcommittee kung sa small committee on education. Ayan, sila naman yung magdidinig nung budget ng edukasyon. And then sa plenaryo, magkakaroon pa yan ng panibagong defense nung kanilang mga budgets para ma-finalize kung dadagdagan ba nila, pakaltasan nila or tama lang yung mga budget nila. Ganyan, di ba? 2026 kasi sabi nga gusto daw nila transparent. Sinabi din ni Pangulo na gusto niya na maging involved ang mga Pilipino at imbestigahan ang lahat ng mga kriminal. Eto ngayon, si Toby Chanco na nag-e-expose ng kabulastugan neto ni Romualdez, ginisa niya dito si Swansing. Alam nyo, ito si Toby Chanco. Dikit pa ito kay Marcos ha. Dikit na dikit ito kay Bongbong Marcos. Pero magtataka ka. Bakit parang binabanatan nito ni Toby Chanco yung leadership ni Romualdez? So anong ibig sabihin nun? Talagang merong conflict, merong crack sa loob na palaki ng palaki na hindi na nila yan kayang i-repair. Bakit? Kasi ang usapan ganyan, bilog. Mahirap. Money is the root of all evil. Kaya panoorin natin mga bossing kung papaano ginisa ni Toby Chanco itong magaling na kongresista na pumalit kay Stella Kimbo at kay Zaldico, may hawak ng pinakamakapangyarihan na posisyon dyan sa Congress, ang appropriations, which is pera nasa kanila. Ayan. So sila ang may kapangyarihan para silang Diyos ngayon na magkano budget mo? 100 million? 10 million ka lang, kaaway kita. Ganun sila. Pakinggan natin kung papaano i-expose ni Toby Chanco itong congresswoman ng Nueva Ecija at ipakikita niya na bata ka pa, wag mo kong lokohin. Ito, pasok. Check Ralph na sagutin kung paano nabawasan yung iba dahil talagang Kongreso po may alam yan. At dalawang pagkakataon po yan, sa BICAM at sa small committee. So I would like to ask the chair to furnish all of the members the signed report of the small committee for 2020. Bakit gumagalaw yung oras ko? Ayun na, nalito na tayo na, parang tinanong ng teacher, asan na yung project mo, ha? Ha? May project ba? Ano yun? Naku po, ayun na si ate. Pucha, bigla siyang parang nanood siya ng tennis. Pong. Hindi niya alam ang gagawin niya. Ayun na nga, ang idadahilan nito mga to. 2025, hindi pa naman ako ang chairman yan. Iba pa chairman yan. Si Zaldico pa, tsaka si Stella Kimbo. Ba't sa akin yung itatanong? Ayun na, siyempre, hindi naman siguro, yan, lahat naman siguro may turnover. Hindi naman pwedeng ikaw yung pumalit, hindi mo na alam yung nauna sa'yo. Hindi, dapat alam mo yun, saklaw mo lahat yun. At kung ako din yung appropriations, alam ko kung ano yung mga nangyari nung mga nakaraang administrasyon. Doon na bumulong, sabi, walang tangi. Hindi natin nabigay. Hindi natin na bayaran. Asan na? Kung Sandro, kausapin mo yung tatay mo. Di ba kaibigan ng tatay mo to? Ewan ko dyan. Akala ko nga rin, tropa yan. Di ba tanong ng tanong yan? Ayan, paano na to kung ano tinatanong ko. Sige, ito na. Thank you very much, Representative Chanco. The request will be put under consideration and we will let you know. Tayo na yun lang sagot nyo, wala.
Tagal nyo nag-usap-usap, 3 itlog kayo dyan, tapos wala kayong alam na sagot. Asan? Ha? Ganun sila, tapos biglang, sige, mamaya na lang. Pwede ba yun? Ngayon kita tinanong, tapos mamaya yung sagot. Pwede ba yung graded recitation? Mr. Charis. In front. Nag-aral ka? Yes, sir. Sa anong chapter na aral mo? Lahat po ng chapter. Sige, sa chapter ganito, mayroong ganitong ganitong ganyan. Anong masasabi mo doon? Tapos sabi mo, ha? Hindi ko po nabasa yun eh. Mamaya na lang, update kita. Text kita. Hindi ba pwedeng gano'n, sagot ka. Oo, tinanong ka eh. If it's possible to... Madam Chair, why should it be put under consideration? This is of public record. This is in accordance with our rules. That all committee reports must be given to all members. And that shouldn't be taken against my time because you're telling me that, teka, balik natin yung oras ko kasi sinasabi na that will be taken into consideration. It should not be taken into consideration. Madam Chair, allow me to read this, no? Declaration of Principles and Policies. Section number 2 of our rules. Public office is a public trust. The House of Representatives and every member thereof are accountable to the people at all times. I will not read the ending portion. Number 3, efficient and effective access to and dissemination of appropriate and accurate information are imperative in lawmaking. So why should it be taken into consideration, Madam Chair? This representation was not the appropriations chair at the time. Yan eh. Hindi pa ako yung chairman nun eh. Hindi, dapat alam mo yun. Paano ka magpapatupad ng panibagong mga polisiya kung hindi mo aalamin yung dati. O siyempre, hihingin mo yung report nung dating nakaupo kasi baka masisi ka. Kasi yun ang unang-unang mga aaralin. Pati nga ako nung trabaho nung nanggaling dito, parang mali yung palitada eh. Parang mali yun. Di ba? Titingnan mo yun. Naku po, may problema rito. Baka ako masisi rito ha. Ito kakarating ko lang ngayon. Eto, nakita nyo, ang dami ng utang sa tindahan lintik, 2 papel na yung utang sa tindahan. Kakaupo ko pa lang ngayon. Ano to? Ako magbabayad nito? Di ba? Siyempre, bilang isang bagong dyan, talaga, chechikin mo lahat. Chechikin mo yung gripo. Chechikin mo yung banyo. Nagpa-flush ba yung inidoro? Hindi ba yan nilagyan ng medyas nung huling umupa? Hindi ba? Titingnan mo lahat. Kuryente, tubig, kung malinis ba? Titingnan mo yung mga dingding kung inaanay na. Hindi ba? I-check mo yan. Hindi pwedeng lilipat ka sa panibagong bahay na matutulog ka na lang. Pasok, sige, lagay mo lahat ng kama, matutulog ako. Tapos pag tinanong ka, wala, hindi ko alam. Hindi naman ako yung dating nakatira rito. Hindi pwedeng ganun. Sukol ka, Brad. Hindi makukuha ng mga pa-make-up niya yung mga ganyan. Nyari kayo kay Chanko. So the person who's covering the jurisdiction of that particular document, that is a document within the purview of the 19th Congress. Given that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to consider that request. Madam Chair, that's not acceptable. This is public records. Pareho pa naman yung COMSEC natin. At yan dapat linalagay sa archives. Patay ka ngayon. Putay na, hindi ka pwedeng pabalik-balik. Kumbaga, ito si Chanko. Si Chanko, ilang estudyante na yung hinawakan niya. Kumbaga, 20 years na siyang nagtuturo ng parehas na year. Halimbawa, 3rd year high school. 20 years na siyang nagtuturo ng 3rd year. Sa tuwing tinatanong niya to, nasasagot siya nung mga dating batch. Tapos, ngayon, ikaw sa batch mo, iibahin mo yung sagot. Hindi pwede yun. Sasabihin mo, bago lang po ako, hindi. Di ba? Parang ganun yan eh. Pag galing ka ng 2nd year, nag-3rd year ka, di ba? Ganun. Nag-3rd year. Sino dito ang galing ng 2nd year, nag-3rd year na? Ako po. Okay. So, anong pinag-aralan nyo nung sa English, anong pinag-aralan nyo noon? Sige, sino? Ikaw galing ka sa 2nd year, nag-3rd year ka. Sige, what is noun? Hindi ba dapat alam mo na yun? Kasi galing ka sa 2nd year, nag-3rd year ka eh. Dapat alam mo na yun. What is adverb? What is adjective? Di ba?
Paktay ka pag di mo alam. Ibig sabihin, hindi ka nag-aral ng leksyon mo noong paano ka gumraduate na punta ng third floor. Paano ka napunta ng third year high school, fourth year high school kung hindi mo naintindihan? Baka binayaran mo yung mga teacher para pumasa ka o hindi ba? So, sabi nga ni Chanko, iisa lang COMSEC natin. Nabago lang, ikaw nabago ka nga lang dyan, pero yung COMSEC natin iisa. O bakit hindi mo kayang i-provide? I-public record yan. Dapat yan, pag may hinihingi tao, record, may pakita kagad natin. Sila may ari niyan eh. O kaya nga sinasabi namin na kapag kailangan yung pera ninyo, ipakita ninyo. Yung mga budget ninyo, ipakita ninyo. Dapat may ipakita ninyo eh. O kaya lang, di ba? Ito yung sinasabi natin na hindi nila may pakita kasi may lihim. O hindi tayo nagsabi makikita nyo rito sa punto ni Toby Chanko. Do I have to read the rules again regarding archives of all documents? So may ang daming violation, Madam Chair. Walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record sa archives. Ano to, sikreto? Again, this representation was No, not the let's ask the appropriations committee chair. Let's ask at the the time. committee secretary, where are the signed records of the 2025 small committee report? Uy, ano na? Ewan ko. Ikaw umupo dyan eh. Tumakbo ka, di ba? Nananahimik ang nanay mo eh. Kulit-kulit mo. Electronic copy. Dapat lahat may electronic copy. So dapat i-email sa amin lahat within 5 minutes, di ba? Kunyari pa si Sandro, kunyari may naiintindihan siya. Gumagano'n pa siya. Wala naiintindihan yung bugok na yan. Kainan yung isip niya nasa party na mamayang gabi. Oh, tinan mo yung itsura. Ganyan-ganyan itsura ni ate. Ganyan-ganyan itsura ng mga kaklasikong magaling lang magsuklay ng buhok. Kasi ang pasok namin hanggang alas 7 ng gabi. Yung mga kaklasikong mga malalande. Yung mga bobo, pag tinanong mo, walang alam, laging walang assignment. Pero makita mo, laging malinis yung damit niyan, laging nakapulbo yan. Yung pulbo nila, nakalagay pa yan sa papel eh. O ibubuklat nila yung papel nila, doon yung pulbo, gaganyan nila yung kamay nila. Tapos alas 7 yung labasan, alas 5 pala, nakapulbos na yan. Pag tinanong mo, ganyan ang mga mukha niyan. Tapos si Sandro, kala mo may alam niya, walang alam yan. Ang ganda na sinabi ni Chanko eh. Electronic na ngayon. Control F, makikita mo na. Asan yung mga record niyan? Asan? Ilabas nyo. Ayan tinan mo yung mukha May assignment ka? Ha? Tinan mo yung mukha. Asan ba kasi yung assignment? Nilagay ko sa may bag eh. Wala nga. Paano nilagay mo sa bag? Meeting suspended. Suspend the class. Response to the Honorable Chanko, we will look into the records and Madam- look at the Madam Chair. particular item. The subject matter of today's hearing is the briefing on the 2026 budget. So this is an internal matter that may No, be it's taken not. up with the Committee on Appropriations No, it's separately. not. So Madam we will, Chair, Madam Nag-recess? Nag-recess siya. Tapos sabi niya, wait lang hinahanap niya. Habang hinahanap niya, wala naman siya talagang hinahanap. Pipingutin ang teacher mo nun pagka yung bubuklat kang ganyan Pero alam ng teacher yun na niloloko mo siya, wala kang binubuklat talaga. Ninutin kang wala kang assignment, no? Meron po akong assignment. Naiwan ko lang. Starting Wednesday, tatanungin natin yung mga departamento paano nila ginastos yung budget nila. Paano natin sila tatanungin kung paano nila ginastos yung budget nila kung hindi natin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan. we will be able to scrutinize the performance of the different agencies as well as the utilization of the different line items based on the 2025 performance. No. So this Tanga talaga Tatanungin natin sila kung papaano ginastos yung budget nila. Papaano nadagdagan, papaanong nabawasan. Paano mo siya tatanungin kung wala kang pinagbasihan? Ngayon, ang pagbabasihan daw niya
yung budget ng 2025. Oh, tapos na ba yung 2025? Tapos na ba yung 2025? Hindi pa tapos, kalahati pa lang eh. Putang ina, anong sasagot nila? Meron pa. Gulo-gulo nito ni ate. Does not preclude us from doing that scrutiny. Meron ba o wala? We would have to look into the records. May I ask exactly what you are asking for? The small committee report of the 2025 budget that has just asked the COMSEC kung meron o wala. Kung meron, why was it not filed sa archives based on our rules 15 days after? So meron ba o wala? Simple. Kung meron, bakit hindi na-file sa archives? Kung wala, I will let you proceed, Madam Chair. I will not hold this budget hostage. Gusto ko lang malaman, meron o wala. The HGAB itself, the output of the small committee is already embedded into the HGAB itself. So that's the report. That's the output of the small It's committee. not the report, Madam Chair. Based on our rules, each committee must come out with a report. No committee is exempted from coming out with a committee report. Hinahanapan siya na assignment. Assignment sa values education. Ang pinapakita niyang assignment yung sa PE. Ito, nagawa ko yung assignment sa PE. Nagawa ko nga assignment sa PE. Alam nga naman di ko magawa yung assignment sa values education. Naiwan ko nga. Hindi pwede yan. Ibang subject yan. Values education tayo. Ba't mo pinapakita yung yung assignment mo sa PE? Please check Section 39 of Rule 9 of our rules. Kasi di ba kung meron, ang dali-dali naman, di ba wala? Totoo naman yan, sir. Kung meron, may papakita kagad. Ba't di kasi sabihin yung wala? Sabihin mo na nang wala na po kasi maanumalya yun. Pag ipinakita ko yun ngayon, lalabas yung mga ginawa nating kagaguhan doon. Kaya hindi natin pwedeng ipakita. Simple tanong meron, wala? Wala, meron. So the small Pucha, ang dami ng choir, Ang dami niya ng choir. May nakatayo na siyang Meron na siyang 3 nakatayo na choir. Walang hiya na yan, committee is subsumed within the Committee on Appropriations, and it is the Committee on Appropriations who's required to submit the committee report. In this case, the report and the output of the Committee on Appropriations is the HGAB. No, it's not. The HGAB is different from a committee report. Just like any other bill, the bill is different from the committee report. There must be a committee report included to the bill. It is not one and the same. At the point of after the committee hearings are done, the Committee on Appropriations comes out with a committee report, and then it moves to plenary, at which point we approve it and the small committee works. So now the output of the Committee on Appropriations, once that is elevated to the plenary, is the HGAB. No. So there's no other committee report that needs to be furnished by the Committee on Appropriations apart from the HGAB itself. It is not exempted from our rules, Madam Chair. Maliwanag, Section 39. Gusto niyo basahin niyo? Okay. I will ask the committee secretariat. How many meetings were held? There were 2 meetings. 2 meetings. Did you follow, nasaan yung minutes ng meeting? Where were the meetings held? What date? Huh? Huh? Ang tagal, hindi na iniwanan na rin siya ng mga kasama Madam niyo. Chair, I can read Section 39 of Tanong pa siya ng tanong kay Sandro. Wala rin alam niyo si Sandro Anak ng teacher yan
Tayo na hindi mapapagalitan ng teacher yan. Huwag ka magtanong dyan. Walang alam yung kumag na yan, Diyos ko po. Rules to make it clear that the committee report is different from the HGAB, but I don't want it to take up my time. Iba po yun eh, kasi tignan nyo yung BICAM. Di ba may BICAM report? Doon sa BICAM report, ito muna ba umaandaw yung oras ko? Hindi pa na natatapos yung isyung rineraise ko. Doon sa BICAM report, nakasulat, okay, yung BICAM report pinipintasan natin, pero yung BICAM report, may nakasulat doon kung alin yung nabawasan, alin yung nagdagdagan. Dito sa HGAB, wala tayong makita kung alin yung nabawasan, alin yung nadagdagan. Hindi na nila alam yung gagawin nila. With the indulgence of Representative Chanco, so the COMSEC is currently looking into the specific request as well as the level of detail that you are requesting. No, within 5 minutes, I need the committee report. If we may please move on to the other questions. Yes, while pwede. they're working Yes, on this. I will. But if within 5 minutes wala yan, ibig sabihin wala yan, ngayon palang gagawa yan. Ang gusto natin na committee report is the same as the BICAM. Okay? The same as the BICAM. Nakasulat kung saan binawas, saan nadagdag. Okay, I will mention why it is very important. Okay, ito may dalawang distrito, no? At sino ang nag-introduce ng amendment? May dalawang distrito, hindi naman to kasalanan ng congressman doon sa distritong yon. Ang NEP nila is 2.530 billion. And then, pagdating sa GAA, naging 20.999 billion. Isa pa, 1.508583 billion sa NEP. Pagdating sa GAA, 20,795. So, tapos, ang pinasok lang sa BICAM dito is 5 billion and 4 billion each. So, ang napasok dun sa small committee is 13 billion. Dun sa isa, yung isa 14 billion. So, sino yung nagpasok ng 13 billion na yun? At saan tinanggal yun? So, again, the small committee is subsumed within the Committee on Appropriations, and it is not required to render a separate committee report. The rule that you are citing, Honorable Chanco, pertain to standing committees. And the mother committee in this case of the small committee is the Committee on Appropriations. Yes, but did we exempt the Committee on Appropriations not to submit a committee report? No. Again, the committee report of the Committee on Appropriations at the plenary level is the HGAB itself. Yeah, but all meetings, dito sa ating rules, all meetings must be on record. So it's not only the committee report, dapat yung small committee na yon, meron silang report na finurnish lahat. Again, if with the indulgence of the Honorable Chanco, the COMSEC is looking into the request. If we may move to the next question. Okay, I will move to the next question. Thank you very mukhang much. Wala talaga. Signed, ha? Signed committee report showing ano yung binawa, saan napunta. Okay. So it's only now, Madam Chair, that you found out that there is no small committee report? Madam Chair, it's only today that you found out that there's no small committee report? Again, Representative Chanco, I was not the chairperson of the Committee on Appropriations at time, nor was I linked to the budget deliberations or the deliberations of the small committee. So, alam mo, nagsalita na si Herrera eh. Nagsalita na si Herrera. Sabi ni Herrera, I was a part of the small committee sa Committee on Appropriations. Meron yan. Meron daw, sabi ni Herrera. Tanungin mo si Herrera. Since part siya nan, itanong mo. Ang problema, baka meron nga, pero ayaw nyo lang ilabas. Kasi nga, pag inilabas nyo yan, makikita natin yung doon sa mga blankong line item doon sa GAA. Magkakabistuhan yan. this is something that we are looking into based on your query. Okay. So, you mentioned in a press conference that you will have a subcommittee on budget amendments to replace the small committee. Is that correct? Yes, that is correct. Does it mean that we will now strictly follow section 56 and 57 of our rules? That after we approve on second reading, no further amendments will be made? Yes, that is correct. So, lahat ng individual amendments will be tackled before approval on second reading? All amendments of institutional nature will all be
included in the version of the bill that will be approved on second reading. No, not institutional. I'm referring to committee and individual amendments. Technically speaking, yes, both committee and individual amendments as moved, as tackled during the period of amendments in the plenary. So after the second reading, wala na pong babaguhin. Yes, that is correct. Okay. Sumunod, sino po ang mga miyembro ng small committee at paano sila pinili? As of now, it's an ongoing discussion. It will not be small. Oh, the It's actually subcommittee on budget amendments. Yes. So we are looking into representatives nominated by each of the political parties, plus the party list coalition, plus members of the minority. So we are looking at least 10 members. So discussions are still ongoing, so I'm unable to say definitively how many the members are and who the members are. So sinabi niyo po, political parties, majority, minority. That is correct. Bakit wala pong representative ang independent? Hindi pa po kami dapat tumingin din sa budget. That could be considered. Thank you very much for pointing that out, Representative Shanko. So is it a affirmative that the independents will be represented? Madam Chair, point of order, Madam Chair. Ay, salamat. Ay, salamat, may sumagot. Kasi kanina, I was asking kung ano ito, kung hearing ito o briefing. Ang sagot sa akin, briefing. Sa naririnig ko, parang hearing. Because we are now discussing, things that are properly discussed in the committee itself. So, with apologies to my friend, Congressman Chanco, baka maybe that can be discussed in a formal APRO meeting kasi we have our resource persons here that probably are wondering why they are listening to all of this, and so that also the briefing can proceed, Your Honor. Yes, to my friend, of course, the respected Honorable Puno. But on Wednesday, we will ask them how they spend the funds. So I think we also should know whether they were deducted funds or added funds before we ask them how they. Diba po parang kahit bata, pag humingi ng allowance, bago humingi ng bagong allowance, titignan muna kung paano ginastos. Diba? So, and I'm winding up. As Congressman Puno. No, I am not unhappy with the questions. In fact, some of them are my own questions also. I was just observing that the ruling was that this is a briefing. So I myself have been forced to revise some of the questions I was going to ask. But thank you for your lead on this. Okay, next. Lahat po na ba dapat digital na ngayon? Bakit wala pong soft copy ang HGAB? Wala pa pong HGAB Hindi. for Kung sabihin fiscal year ng 2025 HGAB, wala pong soft copy yan. So bakit po kaya walang soft copy ang HGAB? Kung yung NEP may soft copy na pinapublish po yung DBM, kung yung GAA na papublish po may soft copy, bakit po kaya walang soft copy yung HGAB? At sigurado po ba tayo na magkakaroon ng soft copy ang HGAB ngayong 2026 budget? So the requirement of the transmission between the House and the Senate is for hard copies during the 19th Congress. So that's the version that was prepared by the House, because that's the requirement of the Senate in terms of the transmittal. Now, though, we are changing that, and we are now moving more towards a digital format, which will render to the members of the House. Okay, yun lang po. So you commit that doon sa 2026 budget, meron na pong soft copy Yes, we commit. ng after third reading. Yes, we commit. Okay. So thank you po. 3 minutes na lang po, tapos na yung 5 minutes. So dapat matanggap na namin yung email ng small committee report, Madam Chair. Again, we will revert back to you on that, Honorable Chanco. Again, the committee secretariat is looking into that. This is something that we can discuss internally. It's an internal matter of the Committee on Appropriations. So I would also not want that to hinder all of the other members to ask their questions pertaining to the 2026
fiscal year budget. So if we can get back to you on that, again, I can also ask the COMSEC to sit down and tackle the request, which we will put under consideration. No, Madam Chair, I don't need to sit down with the COMSEC. I'm just requesting that each and every member of the House be given the copy of the small committee report wherein makikita po kung saan po nagbawas ng kasi walang madadagdag kung walang binawas. So yun lang po ang hinihingi ko, pakita lang kung saan binawas at saan dinagdag. Yun lang ang hinihingi ko. And hindi naman po pwede ngayon lang yan gagawin kasi ano yan public record yan And I'm sorry to disagree, but public funds is not an internal matter. Di ba? Kaya nga natin ginawang transparent to because it's not internal. Pag nagtanong tayo tungkol sa pera ng taong bayan, every question is valid and every question is a public matter. It is not an internal matter dahil pera po ito ng taong bayan. So, yun lang po, The procedural point is what's considered as an internal matter. Again, we maintain that the output of the small committee is included in the HGAB. Hindi po. Pero nakasulat po ba sa HGAB kung saan binawas at saan dinagdag? Yun na lang po tatanungin ko, Madam Chair. Pwede pong silipin yung difference ng GAB as filed versus HGAB. Pero dun po sa mismong forma na HGAB, hindi po nakalagay yung mga delta dun. But if you would really want that, to look into the differences, you can compare HGAB as filed for first reading vis-a-vis what's approved, what's transmitted in the Senate. Madam Chair, 7,000 pages po yun. Paano ko naman babasahin yun? Doon nga sa BICAM, di ba ang ginawa nila, sinamarize nila at sinabi po nila kung ano yung binawas at ano yung dinagdag. So bakit hindi po natin magawa yun? Di ba 7,000 pages, babasahin natin isa-isa tapos hahanapin natin alin yung tumaas, alin yung bumaba. Sa BICAM po, ang ginagawa po nila, sinasummarize, nakasulat po doon. And ang balita ko sa Senate, gagawin nila is aalamin kung sino yung nag-introduce ng bawas at sino yung nag-introduce ng dagdag. And I hope the same will be done in the House, Madam Chair. Noted on that. We will take that into consideration as we move forward with the reforms for the budget deliberations for the 20th Congress. Last question, Madam Chair. What will be the participation of the civil service, the CSOs, the NGOs, and the POs? Ganyan ang sagot mga bossing ng ng mga sinungaling. Balikan kita, pero hindi ka nababalikan yan. Sige, mamaya sagutin kita, pero wala na yan. Parang utang lang yan bayaran kita kagad, pero pag pinautang mo na, wala na yan. Malabo na, mas malabo pa sa ihi ng pusit yan. Ito yung isang patunay na sila na mismo yung pumupulis sa mga sarili nila. Yung mga pumupulis ngayon, yaan yung mga puposisyon para hindi sila madamay sa paniningil ng taong bayan sa darating na eleksyon. Because some of yung mga congressmen dito, matatapos yung kanilang mga term sa 2028. And some of yung mga nandito, yung mga nakapasok ngayon, didepende yung kanilang re-election kung ano ang stand nila. Kasi kung hindi bababa ang trust rating ni VP Sara, magko-continue yan. I am pretty sure, katulad din nung ginawa ng mga dating alyado ni Pangulong Duterte nung nagsilundagan ng napunta sa ibang mga partido, ganyan din ang gagawin ng mga yan. Lalong-lalo na ngayon, alam nila na si VP Sara talagang legal yung paghihiganti niya. Legal yung paghihiganti ni VP Sara kasi hinayop nyo binwisit nyo at talagang tinarantado nyo yung pamilya nila all because of your politics. And narinig ko na to, si VP Sara hindi basta-basta nagpapatawad. Ilang beses niya nang sinasabi yun na yung aking spiritual level is malayo pa sa spiritual level ng mga taga KOJC na kaya nilang magpatawad kagad. Si VP Sara unfortunately will not take yung mga ginawa ninyo sa pamilya nila lightly. I am sure
na babalikan sila niyan at babalikan talaga sila niyan. Kaya itong mga congressman na ito, yung mga gobernador, mayor na tumabla sa kanila, yung mga pinahirapan sila Senator Bato dahil sir, pasensya na ha, okay tayo pero wag ka muna magpunta rito sa amin kasi pinag-iinitan kami. Yung mga ganong mayor, humanda kayo. Sabi ko nga sa inyo, the day of reckoning will come. Someday it will come. At nakikita ko sa ngayon, it will be sooner than expected. Kamalas nyo. Ayan. So yan, mga kaganapan ngayong araw na ito. At sana kayo nag-enjoy, mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Kita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Unti-unti, pagmasdan nyo, unti-unti yung mga dating tahimik nagsasalita na. Yung mga dating tango lang ng tango, pumipiyok na. Yung mga dating takot mawalan ng budget, they're taking the risk. Oh, tingnan nyo naman, di ba? Wala na yan. Senate, binaboy mo Senate. Oh, ang mga senador will not take it sitting down. Oh, itong Congress, bagamat nanalo si Romualdez, watak-watak na yan. Oo, mantakin mo dati, lang yan, super majority and super minority. Ganun lang yan. Pero ngayon, meron ng independent, majority, minority. Di ba? Delegates na yan. Kung nga sa inyo, kapag kung ano yung magiging performance ng budget natin ngayong taon, kung ano yung performance nila, diyan nakadepende yung mga karir nila. At kung ano man ang mangyari ngayong budget ngayon, tapos babalikan natin yung 2025 na budget, bigla silang i-X, magpo-pushback, wait lang. Gaganon, alam na natin, may nangyaring kabulastugan talaga ng 2025 budget. Di ba? Basta abang-abang lang, marami mga mangyayari. At lahat ng mga mangyayari at mapapansin natin ay ating ibabalita. Muli po, makita-kita tayo sa susunod na kabanata. The next performance will start momentarily.